welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. By month na tayo mga tigre. Tingnan natin. Simulan natin sa buwan ng January. 2026. January will be very good actually so far dahil sa magiging maayos. Mararamdaman nyo po na magtatapos sa inyong 2025 November hanggang aabot ng December at January na maganda at maayos ang iyong buhay sa lahat ng aspeto nito. Okay? Pagpasok ng sa aspeto ng buhay ni Tigre sa Mayo, you are going to see results po You are going to see results lalong-lalo na sa mga negosyante You are going to expand, you are going to create branches, or papalakihin nyo kung anong negosyo na mayroon kayo. Mga single na mga Tigre naman can successfully find a boyfriend or girlfriend sa buwan ng June and September. While November may be the best time para mag-invest kayo. Kaya naman, from January down to September, save. Okay? Burning out excess fats and sugars and calories will be very good simula January para iwasan natin ang posibleng mangyaring hindi maganda sa ating kalusugan sa buwan ng Agosto. Tigers na nasa relasyon na ngayon, may pag-ibig na may kasama na, may kapareha na, medyo may konting away at komprontasyon sa buwan ng January at February. It could be dinala ninyo yung problema from 2025 at ito'y naitawid ninyo on 2026. Knock on the wood, naway hindi nyo ito gawin. Ngayon na alam nyo na po So, mga babae, na mga Tigre, kayo yung mahilig of bringing back the past. Kaya iwasan nyo na ito kasi magiging malaki. Magdadala ito ng malas sa bagong taong 2026. Okay? Dumako naman tayo sa buwan ng Pebrero. Sa buwan ng Pebrero, dito kayo makakaramdam ng medyo hindi maganda ang trato ng mga kasama ninyo sa trabaho. Okay? You are going to be on a situation na parang walang kibo ang ibang tao sa inyo, parang iba ang tingin ng tao sa inyo. Ito ay mararamdaman ninyo, but ito'y mararamdaman ninyo, but nevertheless, don't worry, because it will be part of testing you. Ito'y pagsubok at susubukin ka ng tadhana. At mararamdamin mo na parang sabi ni Franz, magiging maganda ang 2026. In fact, mapopromote ako. But this is just part of the challenges. Promotion will happen at the end of the year, di ba? Ang aspeto ng pera at kayamanan ay banayad on the fair. Ika nga on the month of February. Magkakaroon ka ng extra income, magkakaroon ka ng mga side hustle, at may slightly pag-increase ng income nyo po. Meron kayong mga setback pagdating sa aspeto ng pag-ibig. Yung sinabi ko kanina, konting awayan, konting hindi pagkakasunduan. Kaya kailangan, tinatawag natin na mutual respect, okay, sa karelasyon at sa mga katrabaho natin para hindi maapektuhan ang ating kalusugan. Communication, sincere and open communication ay napakahalaga in solving problems, both sa mga katrabaho ninyo at sa mga kasama ninyo sa tahanan. If there are big differences, you know na, breaking up is not the best choice sa may mga pag-ibig dyan on the month of February na mga Tiger. You know, konting away lang at hindi pagkakasunduan. Don't and never invite the idea of breaking up. Okay? Tinetest lang kayo ng universe. Sa buwan naman ng Marso, magiging smooth na. Dito na magsisimula na smooth na ang lahat ng relasyon nyo sa trabaho at sa negosyo. Kung ano yung naramdaman ninyo sa February, ito yung opposite
pagpasok ng Marso. There will be new source of income para sa mga tiger. There will be winning point, small victories, ika nga, para sa mga tigre. Pagdating sa pag-ibig, after sa mga heart-to-heart talk ninyo, dahil sa hindi kayo nagkasundo from the month of January to February, both of you will have that reflection na kaya palang i-resolve ang lahat sa mahinahon na pag-uusap. In terms sa kalusugan, you should pay attention sa sipon, lagnat, okay, digestive problem. But overall, magiging okay naman so far. Pagpasok naman ng Abril, okay, medyo may bahagyang pagbaba ng aspeto ng pera o kayamanan. Haharap tayo dito mga tigre ng problema sa buhay natin at mararamdaman natin sa Abril medyo depressing. Sunod-sunod yung problema, sunod-sunod yung mga issues. Posibleng magkaroon ka ng kaaway sa trabaho o sa negosyo. You might get a negative feedback from the customer sa mga negosyante, or you might suffer from, alam mo na, backstabber, yung mga gossip, yung mga taong ipagkukwentuhan ka while wala ka. Okay? Just take a pause, huminga ng malalim. Do not deal with them. Yan ang maipapayo ko. Huwag sakyan, huwag pumatol. Kasama nito, kasi madidisappoint ka, medyo hihina rin yung pasok ng pera. Para mabago ito, uulitin ko, huwag pumatol. Huminga ng malalim, look into the positive side. Okay? April is not a good month to invest, kaya iwasan ang pag-i-invest ng malaking pera o pagpapalabas ng malaking pera sa buwan ng April. Even health will not also be good in the month of April. Sa mga tigre, umiwas sa sigarilyo at sa alak. Kasi pag pinagsabay mo ang mga ito, nako po, dire-diretso na yan hanggang matapos ang taon, magkakaproblema ka sa iyong kalusugan. Kaya, instead of mixing tobacco and alcohol, follow a healthy life routine. Sa kalusugan, monitor your weight, monitor what you eat, and exercise. Okay? Mayo, you are going to welcome May na mag-i-improve ang iyong swerte. Magiging maganda ang iyong swerte kumpara sa Abril. Dito ay magkakaroon ka ng mga recognition, pagkilala sa mga ginawa mong maganda sa trabaho. While nga naman yung mga negosyante dyan, you are going to run your business very smooth. Magiging maganda ang mga review ng mga customer ninyo, magkakaroon ng mga repeat customer. Ang aspeto ng pera at kayamanan ay maswerte sa buwan ng Mayo, and you might get high returns and galing sa mga previous investment ninyo. And in fact, sa mga single, baka sa Mayo nyo po matagpuan, makilala. This someone na makikipag-date sa inyo at magpapakilig at magbibigay inspirasyon sa buhay niyo po. Sa aspeto ng kalusugan, there will be a great improvement of your health kung susundin niyo po ang sinabi ko that from January down to April, talagang magiging health conscious kayo. Okay? Magiging peaceful ang buhay niyo sa Mayo. You will be in a good mood always. At kasabay nito, dahil good mood ka always, mag-i-improve din po ang aspeto ng iyong kalusugan. June naman po tayo. Dito, haharap ka ng konting problema sa iyong karera. You might be frustrated and burn out. At parang ayaw mo nang magpatuloy sa kung anong meron ka at mga plano mo. Okay? What you are going to do, this is the time to sit down, to relax, at ilista ang mga plano mo sa buhay para ma-regain mo ang confidence and inspiration sa iyong sarili. So far, dun naman, stable naman ang cash flow. Stable yung pasok at labas ng pera. At magiging maganda rin ang aspeto ng pag-ibig. Because as we left May, dito nagsimula ang kilig, di ba? Ito'y magtutuloy-tuloy hanggang June.
Pero, huwag pababayaan ang trabaho o negosyo dahil sa nagpapakilig sa inyo. Okay? Kasi sa June, dito mo na makikita talaga at magpapakilala na sa inyo or ikaw mismo ang magpapakilala sa magiging boyfriend or girlfriend nyo po. Okay? While yung may mga asawa na, okay? Avoid na sasakalin ninyo yung possessive na kayo masyado sa mga kapareha ninyo, okay? Give each and everyone a space, a time to breathe. Hayaan mo yung husband mo, hayaan mo yung wife mo to go out kasama yung mga kaibigan o yung mga mahal sa buhay niya, okay? And pagdating sa kalusugan, maganda ang takbo sa aspeto ng iyong kalusugan. Basta, huwag kakalimutan palagi, monitor what you eat. Kasi, iiwasan nyo po at may iiwasan ninyo yung digestive problem na sinasabi ko kung magiging conscious kayo sa pinapasok ninyo sa bibig ninyo. Kasi kung ano pinapasok natin sa bibig, ito po ay nasa store. At, syempre, dadaan sa sikmura natin. July, steady po ang swerte natin mga tigre ha. You will learn mga makabagong skills, makabagong idea na tutulong at magpapalago sa iyong abilidad. Ang iyong karera ay magiging outstanding. Maganda ang tingin ng mga tao sa iyo, sa karera at sa negosyo. You are going to receive guidance at payo galing sa mga boss mo, galing sa mga taong matatalino, and galing sa mga profesional kung saan ka napapabilang. You are going to perform well sa trabaho o sa negosyo na mapapansin ito ng mga immediate superior po ninyo. Okay? Kaya dito, sa buwan na ito, makikitaan ka ng potensyal at masasabi ng mga boss mo, you deserve to be promoted. Yung mga tigre naman who are in love are likely to be inspired lalo at magkakaroon ka ng enough time to spend oras at panahon sa taong nagpapakilig sa iyo, yung taong dinidate niyo po. While yung may partner na, make sure to find time na pakiligin muli. Kahit matagal na kayo, pakiligin muli ang inyong pagsasama by lulutuan mo siya, you are going to go into a date, mag-uuwi ka ng fresh flower, yung mga ganito, okay? These little gestures would really spark up again the love and kilig that you have between the two of you. Okay, Agosto naman. Okay? So far, sa Agosto, wala kang bad luck ha. Walang bad luck ang mga tigre sa Agosto. But it is being advised, okay? Stick to what is your plan para hindi masira, okay? Yung mga sinulat mo during the time na very down ka na, very demotivated ka na, bisitahin mo ulit yung listahan na yon. In terms sa iyong kalusugan, you should be alert. Okay? Kasi mababurn out ka, masistress ka, at madali kang tamaan ng sakit sa buwan na ito. Ang financial luck nyo naman, ang pasok ng pera, slightly babagsak ng konti. Kaya, iwasan ang mga hindi magandang paggastos. Yung mga hindi necessary, hindi kailangan na pagwaldas ng pera is not recommended on the August month. Okay? And, wag mo nang lalabas-labas. So, no dating muna, no spending outside, no vacation on the month of August. Rather, spend time more sa loob ng tahanan. Makakatipid ka na, hindi ka pa magiging waldas, mabibigyan nyo pa ng tamang oras at panahon yung mga mahal ninyo sa buhay. September naman po, ang overall fortune ng mga tiger sa September ay magiging stable kumpara nung Agosto. Yung mga obstacle at mga pagsubok na pinagdaanan sa Agosto ay mawawala unti-unti. Ang pressure sa trabaho ay magiging kaunti na lang at magiging mas relax ka. And you are going to achieve yung mga purpose mo at yung mga plano mo. So don't be afraid to ask promotion ha. Kung ramdam nyo na you deserve really, don't be afraid to ask promotion. While sa pag-ibig naman, yung mga single naman natin dito is not bad ha. This is not bad kasi may mga sign ng mga admirers tayo dyan sa paligid natin. And it could be a start again of another romantic relationship.
para sa mga nabigo of the previous month. Your wealth, fortune, ang pera, kayamanan ay magiging maganda at maayos on September. In fact, may mga hindi ka inaasahan, hindi ka ine-expect na darating na mga blessings sa iyo. Sa aspeto naman ng kalusugan, dahil sinunod mo ang payo na ayusin ang pagkain, mag-exercise, at huwag masyadong magpapastress simula January hanggang sa August, ang September, dito ka aani ng magandang kalusugan. Okay? So, just follow exercise and healthy diet. October naman, you will be having a full of energy on the month of October. Magiging confident ka. You are going to progress to achieving your goals sa negosyo man sa trabaho. Kung binigyan mo yung sarili mo ng target na ito yung sales ko, talagang ma-achieve mo yan. Kung binigyan mo ng target yung sarili mo na ito yung magagawa ko at matatapos ko, ma-achieve mo. Okay? Kailangan mo lang na you have that good manner, magandang pag-uugali sa mga kasamahan sa trabaho o sa hanap buhay para wala kang masasagasaan at masasaktan emotionally na ibang tao dyan. Ang wealth luck nyo po ay medyo mababa on the month of October. In fact, may inaasahan tayo na financial loss. Ito'y dahil sa maling investment na papasukin ninyo. Ngayon, alam nyo na, mag-ingat kayo ha, on the month of October. Sasabay din dito ang love and relationship ninyo. Babagsak din ng konti, ng bahagya, ang kilig at pag-iibigan. That's why you have to be honest. Okay? Pinapayuhan ko po kayo na maging honest and create deep conversation and open communication sa kaparehan ninyo. It's either sa asawa ninyo or sa boyfriend or girlfriend ninyo. Dito naman tayo sa November, magiging maayos ang November para sa mga tigre. Promising ang kanilang karera, hanap buhay o negosyo. You are going to acquire bagong kaalaman na tutulong sa iyo to remain competitive sa anumang profesyon na mayroon ka. Small troubles o konting mga problema na sasalubungin ninyo ay madali nyo pong mariresolba. Misunderstanding, hindi pagkakaintindihan sa pamilya at mga kaibigan ay madali nyo ring mariresolba. And you might be invited to parties and social gatherings at kailangan dumalo po kayo para mapagpag ninyo, matanggal yung mga negativity sa katawan ninyo. Your income will be substantial. Pag sinabi natin substantial, tamang-tama na masusustain nyo po ang mga pangangailangan ninyo. At the end of the month ng November, there will be financial luck, may swerte na darating sa inyo, magiging matagumpay kayo sa aspeto ng pera at kayamanan. Kaya naman magandang buwan ang November sa financial investment and financial management. Okay? Kasi dito kayo makakakita ng magandang return of your investment. Na sinabi ko na rin kanina. Okay? At sa pagtatapos ng taon, December, kung gaano kaganda ang aspeto ng pera at kayamanan sa November, mamimaintain nyo po ito on the month of December. There will be a luck sa aspect ng, or swerte sa aspeto ng pera o kayamanan. Mariretain yung fortune ninyo, yung pera at kayamanan ay mamimaintain from the previous month. On the other hand, makakatanggap kayo ng bonus kasi December is already a bonus season, but hindi lang ito yung regular na bonus ha. There will be more blessings left and right na darating sa inyo from your investment at sa pagiging magandang mag-manage ninyo sa pera ninyo. Dito na kayo mag-generate ng return. Health luck will go down rapidly kasi magiging busy kayo. It could be sa mga parties na pupuntahan ninyo, kaya iwasan ang alak at paninigarilyo kung ayaw ninyo na tatapusin ninyo ang 2026 na masakitin kayo. You will be busy sa trabaho. There will be new responsibilities na ibibigay sa inyo na masistress kayo na will lead na maapektuhan yung inyong kalusugan. Sa aspeto naman ng pag-ibig, you need to make effort to maintain
yung kilig and satisfaction between sa relationship niyo po. Okay? Normal naman ang hindi pagkakaintindihan, normal naman ang sasagutan, but you need to move towards the same direction. At ibabalik ko pa rin po ang payo ko kanina, walang problemang hindi nare-resolba sa mahinahon na pag-uusap. Muli, ako po'y kumakatok sa may mga gininto ang puso dyan, sa may mga extra dyan. Patuloy po ang paglikom natin ng budget para sa pagpagawa natin ng mga bag ng pag-asa. Sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account ko. Nandun din po yung BPI Peso account ko at ang GCash account na pwede nyong padalhan ng inyong tulong. Huwag mahihiya kahit konting tulong man yan. Sabihin natin 50 pesos kung tayong lahat, di ba? Lahat ng subscribers, sorry. So kung lahat ng subscribers, biruin mo ay mag-aambagan ng titig 50 pesos, nako, baka umabot ng 30 schools, 30 schools ang mabigyan natin ng mga school bags, di ba?